kilala, naharangan mo ngayon. Ay, ba kayo? Ay, bakit sabay-sabay na lang tayo? Ayun, baka maharangan natin siya. Gusto mo nga tayo ni Aileen. Gusto ko na lang ito. Tanggalin ko na. Kalalay lang, baka matakpan natin yung camera. Baka dumaan si PBBM dito. Oo nga, ay order ka na Baka tayo mahal. mahatis tayo. Alam mo na. Very risky. Baka mga 21 guns. Sa gilid lang, sa gilid lang. Baka Ayan mauna pa niya tayo po yan. Opo, sorry. Okay lang. Okay na po tayo, yan ha. Ayan, napaka-low. Or check mo to. Shoulders. Sa pagpano ni Ate Gaya, ano lang yung first reaction niyo? So makabilang buhay na ang ating superstar. Of course, initial reaction, syempre, surprise. Wala naman tayo napapalitaan kasi naman na may sakit siya. Ano. Matagal tayong walang balita kay Ate Guy. But we know that she's okay. Pero syempre, yung unang gising natin sa umaga, biglang ang daming sabak ng mga messages, posts. So, parang ang tagal pa nag-sink in. Juday, you had two films. Yes, one when I was still 9 years old and one nung dalaga na ako. Okay. What were your fondest memories? Kasi hindi mo talaga siya iisipin. Ang laking bituin eh, di ba? But once na nakasama mo siya sa pelikula, wala, one of the guys talaga siya. Parang doon siya nakita na, hindi pa lang ganito. Parang siya makapag-usap sa crew, she's very down to earth, she's, hindi. Pero pag rumolyo ang camera, magugulat ako sa nangyari. Very professional. Very Check. Right. Any chance na na-meet mo si Ate Guy? I've had the privilege of interviewing Check, her. my check. And then I got her na finally. Okay ba? Sumama ako sa isang show. Okay. Pero kamusta siya? Ray, kamusta yung meet mo siya kanya na? How is she? Ang impression ko kay Miss Nora was she was so tiny. Yet there was nothing fragile about her. She was so tiny yet she was such a powerful image. Liit nga, nagulat ako. Pero yung dating niya, talagang hindi yung describe it. I guess when you see her in person, yun talagang there's nothing fragile about her. She was really oozing with confidence, with power, and quiet talaga. There's this quietness about her that surprised me. Hindi kailangan mo sabihin out. So, yun, when we had the show in LA, na-witness ko yun, the tiny bug. Oh, yeah. Ako, naikot kami doon, we were backstage. Napatakbo kami. Napatakbo kami. So, ano siya, it was such a privilege to interview her and to have shared backstage. Miss July, acting lesson na nakuha mo kay Ate Guy. Si Ate Guy, hindi kasi siya yung tipo ng artista that would coach you, but she will support you kasi guide you all the way. And nararamdaman mo naman kasi siya sa eksena, yun nga yung higop yun yung power niya. Yung hindi mo kailangan mag-motivate pag si Ate Guy ang ka-eksena mo kasi dadalhin ka talaga niya. Dadalhin ka niya, bibitbitin ka niya, gagabayan ka niya. Ang powerful kasi ng babae. From Direk Lupita Kashiwahara, Stida Blanca. Ako yung pinakabago sa roster. Ako talaga yung... So that alone, overwhelmed na ako sa bigat at laki ng pelikula. Pero never kong naramdaman yun with Ate Guy and with this Stida Blanca. I was really guided properly. And doon ko nakita na yung ibang klase. Okay, last na lang from me. Ano yung, how do you want Ate Guy to be remembered? I think wala namang kailangan more words para kay Ate Guy. Her name alone stands. Her name alone will be remembered. Her legacy. I think sa lahat naman sa atin, alam natin ang iniwan ni Ate Guy ay ang kahusay
husaya niya sa pagkakataon. Lahat naman tayo bilang tao may mga pinagdaanan, di ba? Good and bad. But then again, she remained to be a superstar and to be a true and honest star. Marami lang din talagang pinagdaanan. Pero nalagpasan, I think, napakalaking example nun na we really have to take care of ourselves, our legacy. Ang laki nang naitaguyod niya. Kumbaga, sabi ko nga doon sa pinost ko, dahil sa kanya, pinalawak niya ang mundo ng industriya ng show business. Pinalawak niya talaga. Gumawa siya ng daan para sa amin na hindi talaga yung picture perfect, di ba? Pero yung mga naaabot, nagkaroon ng pangarap ang maraming tao dahil sa kanya. So, I think that alone is her legacy. Dahil pinangalan din ito na parang young superstar na after Ate Kay. Anong masasabi mo na nagkaroon pa rin ng ganun tayo? Alam mo, palagi ko nga sinasabi, walang pwedeng maging iba pang superstar. Siya lang, si Ate Guy lang talaga. Of course, nakakataba ng puso na may mga gano'n. Talagang sinasabi ko, hindi pwede. Kasi wala namang makakatapat na sa kasikatan at sa lawak ng narating ni Ate Guy. Of course, hindi naman ako magiging hypocrite at magsisinungaling kung sabihin ko hindi siya nakakakilig. Diba? Pero niwala sa kalingkingan ni Ate Guy, niwala sa kalingkingan ng narating ko, niwala sa kalingkingan ng narating ni Ate Guy yung trabaho ko. And malayo pa, malayong-malayo at hindi ko naman mararating. I'm just honored and nagpapasalamat ako sa thought na naging parte siya ng karera. Kapalagi mo nun, kapalagi mo sa TV ko, may mga feeling ba sa'yo o mga tao when it comes to life? May umating ba kayo sa Wala, sinabi lang naman niya nun is, mahirap itong gusto mo, pero hanggat mabuti at mababa ang loob mo, wala kang magiging mali. Kung may pagkakamali ka man, basta aminin mo, mamahalin ka ng tao hanggang dulo, hanggang ulo. Yun ang naalala ko, pinakatandaan ko talaga. Kung totoo ka, wala kang magiging problema na ng ibang tao, hindi totoo sa'yo. Kung ano man yung mga pwedeng mangyari. Do you think deserve niya talaga yung pagiging national? Of course. Of course, pag-usapan na rin natin yung body of work. Sa lawak na naibigay niya sa mundo ng show business. Yes, she deserves it. Isa lang sa akin, kung narinig ka ni Ate Kay na yung gusto kong sabihin sa kanya, ano yun? Pareho na maraming sasabihin at sinasabi ng mga tao, maraming salamat. Maraming salamat dahil hindi naman magiging buo ang industriya ng show business kung wala ang pangalan ni Ate Guy at kung wala siya sa industriya nito. Kumbaga, malamang wala rin ako. Kasi, di ba, tinanggal niya yung hulmahan eh. Nakapasok kami. Maraming nabuong pangarap dito. Maraming gumanda ang buhay dahil sa kanya. So, everybody's proud about that. Alam ko nakangiti si Ate Guy ngayon knowing na hindi siya makakalimutan naman. Ever. maraming salamat? Thank you.